Hi guys, good morning. So, i-demo ko sa inyo ngayon yung ating um bagong Arclem OC250. So, basically sneak peek pa lang to guys. So, tinatapos ko pa kasi medyo mahirap pala kasi yung insert coin na capability. So diyan ipakita ko muna sa inyo ang setup natin. So, yung setup natin, meron tayong dalawang TP-Link. So, basically tinabi ko lang siya. Ang concept nito is that ito siya, tsaka ito, nakabind sila. So, ibig sabihin, pag connect dito sa Wi-Fi na to yung device, ito yung lagi niyang papanda rin na bendo. Or kung dito siya ko-connect, ito yung panda rin niya na bendo. So, dalawa yung concept dito. Una, meron siyang LCD, saka yung isa walang LCD, tapos may ano lang. So, pwede mag-work kahit anong setup. Then, meron itong para sa bill acceptor at saka para sa printer din naman. So, yan. So, ganun yung setup. Ito naman, tong ano to, para magawa ko siya na, kasi same lang yung SSID nila. So, para magawa ko na dito siya ko-connect is that ginawa ko yung lock AP. So, ipakita ko lang sa inyo kung paano yung lock AP. So, ipakita ko muna sa yung So, ito yung setup natin ng Umada. So, meron tayong devices, dalawang devices yun siya. So, ito yung dalawang devices natin. Then, dito, kung pansinin mo, yung sa pixel natin, yan, click natin. Dito sa config, ang ginawa ko lang muna is sa clients, example yan, pixel, ginawa ko is nilock ko muna siya sa AP. So, ibig sabihin nito, ito siya, dito na talaga siya ko-connect. At ito, dito lang din. So, and vice versa. Kaya, mapapansinin nyo naman, para mag-cancel. Yan. Pansinin nyo, hindi gumana yung lock AP. So, re-reconnect lang natin ulit. Delete muna natin yung dito. Try natin siya i-reconnect para makuha nyo yung lock AP na setup. So, on-off lang natin yung ano muna. Tapos, Arclem Umada. So, tingnan natin kung kumonek siya sa kabilang AP. So, kailangan kasi natin ano yung lock AP para mapakita natin yung setup mismo. So, yan. Tingnan natin. Yan, nag-lock AP na siya. So, kung papansinin mo, connected siya sa 62 na AP. Yung isa naman is sa 71. So, ngayon, dito sa Arclem sa Bendo, dito ko muna nilagay yung mga code. So, basically, gagawin kasi natin yan. Pag create ng device, pwede natin siya i-ano sa voucher group. Para isang voucher group na lang nakikita natin. Hindi lang to mag-work, pero at least yung total vouchers makita nyo na tumataas. So, test muna natin. So, click natin itong insert coin. Upcome tayo. So, click natin siyang insert coin. So, connecting siya. Kung papansinin nyo, yan, connect na. So, kuha siya ng 10 pesos na 7 hours. So, connect natin. So, yan. So, connectin siya sa ating OC200, 250. Tapos, bibigyan na siya yung code. Then, mag-auto-connect na siya. So, yun naman. Try naman natin dito sa kabila. Try naman natin sa kabila. Okay. So, ito, insert coin natin. So, kung mapansin niyo, nagbago. Tapos, hanapin natin yung 10 pesos. 10 pesos. Gawin natin 12. So, 12, 7 hours and 24 minutes. Yung isa is 7 hours. So, connect natin. So, yan. So, pag-connect niya, yan, mabibigyan na rin siya ng code. So, ngayon, ang isang feature naman nito is pwede nyo ma-check yung yung status ng so, ito, mapansin niyo 7 hours siya. Ito kung clear ba. So, dito, kita nyo na yung 7 hours. Tapos, makita rin nyo yung ano dito. So, ito, nababago naman yung mga portal. Same din sa Arclem Wi-Fi natin, nababago lahat. So, pati yung mga rates and all.
So yan, ito meron ito siyang yung sa chat talk.to. So yan. So kung ano lang yung IP ng ano ninyo, Arclem Omada, OC250, yun yung gagamitin ng use ng client niyo. So yan, mabago na siya. So check natin sa kabila. So ito naman, ito yung 7 hours and 24 minutes kanina. So yan, then meron din siyang kung ano yung validity niya. And clear ba? So yan. So concept nun is kanya-kanyang ano, depende lang kung saan siya kumonek. Tapos meron itong capabilities na makikita kung hindi working yung bendo or ano, may gumagamit sa bendo. So try natin yung generate voucher naman. So dito tayo sa desktop. Ito na yung dalawa na nagawa. So in use, tapos meron tayong 3 vouchers. So gawin natin is i-delete muna natin para matanggal sila. So ngayon, ito, pwede rin to mag-generate lang siya ng voucher. So for example, kung gusto niya code lang, yan, code lang tayo, tapos lupin ng 2 piso. Yan. Tapos ito yung papakonect natin. So, forget lang muna natin. Tapos connect. So yan, sign in tayo ulit. So pwede natin kung pipindutin mo to, yan, teka lang. Ito pala. So dito ka mag-connect sa ano, sa ano niya. So yan, 461,998. So pag login natin, so yun, connected na ulit. So check natin kung ilan yung ano natin. So meron tayong 20, 23 minutes or 24 minutes. So yan. So ito guys, sneak peek pa lang to. So hindi pa to fully ano. Then ang isang feature naman natin dito guys is yung ating GCash. So i-delete muna natin tong ano. Delete muna natin. So gumana na yung sana natin, centralize. So naka-centralize setup to, then auto select sa ating device, tapos yung GCash, pikit natin yung GCash. So delete muna natin yung so ito yung na-generate niya kanina. So delete muna natin. Mali. So yung GCash natin guys is dalawa yung i-implement ko. Isa is yung naka macro droid para gusto dun sa makatipid. Isa naman is yung naka send it. So yung send it meron tayong price doon. So sa mga naka macro droid lang, so ano na siya. Free na, kumbaga. So ito, dito meron tayong device dito na naka macro droid. So may configuration din siya papunta sa ating ano. So ang gagawin natin is magte-test tayo na mag-send ng GCash. So GCash ko lang. So magsisend lang ako ng cash, mag-send in ako ng GCash amount dito sa ano na to, sa device na to. So, but something went wrong. Okay. Patanta ng net. Wala pala siyang internet. So, ang gagawin ko is magsisend ako sa GCash account. So, press send. Lang pakita yung ano. Press send. So, maglagay ako ng 5 pesos. So, yung 5 pesos natin dito is 3 hours. So, take note guys, ang itong 5 pesos, bali na ano ko dito is nagbe-base pa rin siya doon sa time rates natin. So, kung 6 yung ilalagay niya, so 6 plus 1, so magiging 3 hours plus 12 minutes kasi 12 minutes yung nakaset sa piso. So, automatically na siya mag-create to guys ha. Wala na kayong i-generate na voucher or mag-create pa ng voucher tapos i-upload nyo kung saan-saan. Automatic na to siya lahat.
So, wala na kayong gagalawin. Iwan nyo na lang yung vendor ninyo. So, yan. Sisend tayo. So, send natin. So, yan. Nakasend na siya. Send natin ng 5 peso. So, ngayon, hintayin na lang natin na mag-text sa atin. So, dito kasi is medyo mabagal yung ano natin, network. So, ayun. Nag-send na. So, ito yung sinend niya sa atin. So, meron tayong thank you for your purchase. Amount 5 pesos time 3 hours validity 1 day. Tapos yan yung code. So, tingnan natin kung pumasok ba yung code dito sa ano. Yan. Meron siyang 981331 kung makita nyo. So, yun, gumana siya. So, papasin nyo, automatic yan siya. So, 3 hours yun. Ang ano naman natin, gawin natin, as dito na lang tayo mag, ano. Kita natin. So, i-login natin yung tinext sa atin na ano. Tinext sa atin. So, login natin yung tinext sa atin na code, which is 981331. So, login natin. So, yun. Connected na. Let's check naman natin yung ating ano. Check natin yung status. 2.29. So, yun. So, yan. Nan yung 3 hours natin kanina na amount. So, meron din yan yung code. Saka yung setup ninyo. Tapos, meron din yung kung ilan yung MB na ano. So, yun guys. So, ito. Pwede na siya sa GCash. Insert coin na value. Insert coin. Pwede rin siya mag-generate ng voucher. Generate ng voucher. Saka, pwede siya walang LCD. Then, pwede siya sa, ano pala to? Ito yung 3-pin na LED light. 3-wire na LED light. So, yun guys. So, yun yung ano natin. So, yung mga next ko na gagawin is tatapusin ko muna yung, linisin ko muna yung code at saka yung UI naman ito para mas madali lang mag-implement. Tapos, the same time, next time, bagaw din ako ng kasama dito yung MikroTik configurator din para matanggal kung gusto nyong tanggalin yung or i-set up yung TTL na TTL equals 1, pwede nyo ilagay lang sa sa MikroTik. So tapos yung MikroTik naman yung magbahala sa bandwidth management saka sa mga ibang bagay. So yun guys. So yun yung ano natin. Ating device. So pwede na siya sa So baka tapos to siguro sana pagkatapos ng February kompleto ko din yung So, yan guys, yung price natin ng nito pala is nasa 2.5 itong natin. Controller, pero iba-iba pa yung presyo ng mga sub natin. So, take note, sub to siya, tipong ganun. Tapos eventually, gagawa rin ako ng para sa cloud controller naman. So, at least, hindi na kailangan ng OC250, doon na lang sa server. So, pwede rin naka-subscription na lang kayo. Pero kung ayaw nyo mag-subscribe, tapos pwede rin ganito yung setup. So, ito yung munang ilalabas natin. Okay, guys. So, yun lang. Message na lang kayo sa comments kung may mga tanong kayo at saka kung ano pa yung gustong features nyo na ilagay natin. Okay? So, yun guys. Don't forget to like and subscribe.